Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, muli maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na binigyan niya sa atin upang tayo po ay magkasama-sama para po sa ating pong pananambahan. Yan mga yun po ay araw ng linggo, araw ng pagsamba, saan tayo po ay narito para sambahin po ang ating Panginoon. At bahagi po ng pagsambang ito ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay muli ng kanya pong mga salita. Okay? At kaya ngayon po, dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpapatuloy lamang po natin ang ating pong aralin patungkol po sa tema na godly impact. Ano po? Ang tema na mayroon po tayo doon sa youth camp na ginanap. Ano po? So ngayon sa umagang ito, ang ating pong tatalakayin ay the impact of Barnabas' life. Okay? So kung kayo pa may Biblia, samahan niyo kong buksan ito sa aklat po ng Acts chapter 4, verse 36 hanggang verse 37. Okay? Babasahin po natin. Sabi po rito, thus Joseph, who was also called by the apostles Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, a native of Cyprus. Sabi rito sa verse 37, sold the field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. Yan, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo na sumaglit na imuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ko Diyos sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan, luwalhatin kayo sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan at katapatan sa bawat isa po sa amin. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong grasya, sa iyong pagpapala, sa iyong patnubay, gabay, lagi Panginoon sa bawat isa po sa amin. Salamat sa taglay po namin buhay, lakas, kalusugan na bumula sa inyo aming Ama. Salamat po sa pagkakataon na ito na muli binigyan mo kami Panginoon ng oras upang tunghayan muli ang inyo pong mga salita. Dalangin nga lamang po namin, inyo kami patuloy na pangunahan at samahan, bigyan ng sapat na karunungan at kaalaman aming Ama. Sa pagbubulay-bulay namin ito ay maunawaan namin o Diyos ang mga mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Dalangin niya lamang po namin ang makapangyarihang pangungunan po sa bawat isa sa amin. Hayaan mo Diyos ang banal na Espiritu, ang siyang mamayamni sa aming kalagitnaan at patuloy kaming pagpalain o Diyos sa magitan ng inyong pong mga salita. Salamat po at ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang kabuuan ng aming mapag-aaral na ito. Sa inyo po namin, ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasalamat aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samadalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Okay. Sino sa inyo nakakilala kay Barnabas? Okay? So ngayon po ay sa ating pag-aaral ay tampok po natin sa pag-aaral nito ang buhay po ng ating pong kapatid na si Barnabas. Ano po? Kung ating pong titingnan, sabi nga marami pong mga tao ang nagbibigay ng ingay pero iilan lang daw po ang mga tao na nagbibigay ng impact. Ano po? Although sa mundong ito maingay po ang mundo, pero iilan tao lamang sa mundo ang talagang mayroon pong dating, or famous, kung tawagin, Sabi nga rito, while names like Paul, the apostle, and Peter, the apostle, are widely famous, there was a man behind the scene whose life made a massive eternal impact. At walang iba kundi sino? Yun po ay walang iba kundi si Barnabas. Yan, di ba? Ang kilala ho natin si Apostol Pablo, kilala po natin si Pedro, laging binabanggit sa ating mga pangangaral, pero pagdating ho kay Barnabas, bihira lamang po natin marinig ang kanyang pangalan. Okay? Pero itong taong ito, sabi nga, siya po ay nasa likod ng mga taong kilalang ito. At siya po ang isa sa mga tao na nagbigay ng tinatawag na eternal impact. Siya po ay walang iba kundi si Barnabas. At ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, Barnabas means son of encouragement. Yan. Meron ba dyan? Wala ba? Okay. Ang kanyang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay son of encouragement. Ano po? Ayon po doon sa ating pong binasa. Okay? So sabi rito, his life was not loud. Hindi po maingay ang kanyang pangalan. Hindi po bantog, hindi po sikat, hindi po famous, but his life was changing. Ang buhay po niya ay talagang nakapagbibigay ng pagbabago sa mga tao na nabibigyan po niya ng
na-impluwensyahan po niya. Yan po ang tinatawag na impact. Ano po? Mga kapatid, gusto po natin sabihin na, sabi nga, God is not just looking for some or for famous people. Ano po? Hindi siya naghahanap ng mga taong bantog o kilala. He is looking for faithful influencers. Ano po? Ang hinahanap talaga ng Diyos, ito po yung mga taong matapat, ano po, na magbibigay ng impluwensya or impact doon sa ibang tao. At sana nga ay katulad ni Barnabas ay isa ka doon sa mga taong katulad nito na mahanap ng Panginoon, tapat ho sa Kanya na magbibigay impluwensya sa iba. Ngayon, sa ating pag-aaral, let us look the life of Barnabas, ano po, and on how his life made an impact to many people. Yan, tingnan natin ngayon sa ating pag-aaral ang buhay po ni Barnabas. Okay? Ipapakilala po natin si Barnabas. At kung ating pong titingnan sa Bible, ano po, hindi gaanong nababanggit yung kanyang pangalan. Pero kung ating pong makikilala siya, mayroon pong mga nagawa siya na nagbigay ho ng impact sa marami pong mga tao na nakakilala ho sa kanya. Okay? So ngayon sa ating pag-aaral, una sa ating pong titingnan po natin, si Barnabas, ano po? Una, Barnabas the benefactor. Okay? Barnabas the benefactor. Ano ibig sabihin ng benefactor? Yan, sabi ito, benefactor means the one who gives help to another person, group, or cause. Ano po? Yun ibig sabihin ng benefactor. Usually, ang ginagamit po niya para ibigay na tulong ay is either financial support o kaya gifts o kaya mga resources. Okay? So yun po ang ibig sabihin ng benefactor. Siya po ay nagbibigay ng tulong sa iba, sa ibang tao. Yan. Yan ho ang ibig sabihin ng benefactor. Okay? The word benefactor implies, sabi nga, often implies generosity. Ano po? Ito ho ay pagsasabi na ikaw ho ay generous. Okay? And support without expecting anything in return. Yan, ibig sabihin ng benefactor, ano po, ikaw ay sumusuporta, ikaw ay tumutulong, ano po, masaganang nagbibigay, ano po, na tumutulong sa iba, na hindi umaasa ng kapalit. Ano po, hindi umaasa ng kapalit. Kaya yan ho ang ibig sabihin ng benefactor. At yan ho, walang iba, kundi si Joseph or si Barnabas, ano po, kung tawagin. Dati, ang kanyang pangalan ay Joseph, pero pinangalanan siya ng mga apostol na Barnabas, ano po, sapagkat siya po ay naging matulungin, naging encourager, ano po, naging matulungin. Kaya nga yung kanyang pangalan, ibig sabihin ay son of encouragement. At ito po yung ginawa ho ni Barnabas bilang benefactor o tumulong, ano po. Sabi rito sa verse 37, sa ating pong teksto na binasa, he sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. Ano po? Ating titingnan, itong si Joseph o si Barnabas, ano po, ay nagbinta ng kanyang, ari-arian o ng kanyang lupain at ang pinagbilhan ay kanyang ibinigay doon saan? Sa mga apostol. Okay? Yun o si Joseph or si Barnabas. Okay? Ito po, kung ating pong titinan, mula sa talata na ating pong binasa, ito pong makikita natin kay Barnabas. Barnabas blessed through giving. Ano po? Si Barnabas, ang ginawa po niya, kaya siya nagbigay ng impact sa ibang tao sapagkat ginamit niya ang kanyang sarili para pagpalain ho ang iba sa pamamagitan po ng pagbibigay. Okay. Mga kapatid, gusto pong sabihin sa inyo na marami pong paraan ang pagpapala. Ibig sabihin yung ikaw mismo yung nagpapala sa iba. Marami pong paraan. Kung kayo ang tatanungin, anong gusto niyong paraan ng pagpala ho sa iba? Okay, ganito muna. Kung kayo tatanungin, gusto niyo bang pagpalain ng iba? At anong klaseng pagpapala ang gusto niyo matanggap? Okay, ganito po yan. Ano po? Mayroong paraan. Iba't iba ho ang paraan ng pagpapala. Makinig kayo mabuti. Mayroong paraan ng pagpapala na sasabihin sa iyo, God bless you. Sa magitan ng pagsasalita. God bless you. Mayroon naman paraan ng pagpapala sa iba sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay at ipagpipray ka. Para kapag palain, ipagpipray ka.
Pero mayroon naman paraan ng pagpapala na talagang ibibigay sa iyo kung ano yung kailangan mo. Mula dun sa tatlong ito, saan mo gusto? Sa number 1, number 2, number 3. Ano ang gusto mong matanggap na pagpapala? Yung sabihin lang sa iyo ay God bless you, o sabihin sa iyo, pagpipray ka niya, o kaya ikaw ay tatanggap talaga ng kailangan mo? Sa number 3. Okay, baliktarin natin. O baliktarin, halimbawa ikaw naman yung magpapala sa iba. Alin naman doon sa tatlo ang gusto mong gawin? Yan. Ikaw ba ay sasabihin mo lang sa kanya, God bless you? Ikaw ba ay sasabihin, ipagpipray mo siya para siya mapagpala? Or ikaw ay magbibigay talaga ng kanyang pangailangan? Pinamili. Minsan dyan tayo magaling, ano po? Basta papunta sa atin, gusto natin yung blessing talaga material. Pero pag tayo na nagbibigay, minsan gusto natin spiritual. Dati, gano'n po. Well, mga kapatid, si Barnabas, siya po ay nag-bless ng ibang tao through giving. Sa magitan ng pagbibigay. Hindi lang niya sinabi, God bless you. Hindi lang niya sinabi na ipagpipray kita para ikaw pagpalain. Kundi ang ginawa niya talaga ay nagbigay siya. Literally, nagbinta siya ng kanyang ari-arian at pagkatapos ang pinagbilhan, ibinigay niya sa mga apostol at ang mga apostol naman, sila naman yung nagbigay doon sa mga pangangailangan ng taong nangangailangan. Okay? So kaya sabi rito, Barnabas blessed through giving. He sold his land. Bininta niya ang kanyang ari-arian, lupain. Actually, kung titingnan po natin, ay ang dahilan kung bakit ito ginawa ni Barnabas ito sapagkat during those times, ito po ay nangyari sa early church, nung nagsisimula pa lamang po ang Kristyanismo. Sa Jerusalem nagsimula po yan, sapagkat dumating po sa point na nung nagsisimula po ang Kristyanismo, ay nagkaroon po ng tagutom sa buong Judea. So, dahil nagkaroon ng tagutom, marami pong mga nanampalataya sa Panginoon at nangangailangan po ng tulong ng mga kapatiran. Kaya nga kung atin pong titingnan, hindi po 1 year yan yung tagutom na yon, kundi 7 years, matagal na panahon ang tagutom na yon. Kaya nga ang nangyari ay nagtutulungan yung mga mananampalataya noong unang panahon para makasurvive po sila doon sa tagutom na iyon. At isang nga ho doon ay walang iba kundi si Barnabas, kung saan siya po ay tumulong para sa pangangailangan ng iglesia sa panahong iyon. Nakatulong po siya. Kaya nga, sabi to, nagbinta siya ng kanyang lupain, pero sabi niya, ang pinagbintahan niya, take note mga kapatid, ang pinagbintahan niya ay, anong ginawa? Hindi siya nagbigay ng tithes. Bagkus ang buo niyang pinagbintahan, lahat po yan ay ibinigay niya sa simbahan. Yung sinabi po doon, dinala niya sa paanan ng mga apostol. Ang ibig pong sabihin po noon, kasi ang mga apostol, sila po yung kinatawan ng simbahan at that time, kasi yung first century po yon na nagsisimula ang simbahan, ang mga apostol po ay naka-base po sila doon sa Jerusalem. Kung saan sila yung kinatawan ng buong iglesia, at sabi rito, sila yung kinikilala talaga na forefathers po ng mga mananampalataya, kaya sa kanila ipinagkakatiwala lahat ng mga pagpapasya pagdating po sa simbahan. So, itong ginawa ni Barnabas. Take note si Barnabas ay hindi gaano siyang kilala. Hindi siya bantog, pero siya ay isa sa mga mananampalataya na naka-base po sa Jerusalem. Okay? Pero dito, sabi to, dahil nakita niya ang pangailangan, siya po ay nagbenta ng kanyang lupain at ibinigay niya ito sa mga apostol. Okay? So, yun si Barnabas, talagang nakita natin yung kanyang puso sa pagbibigay, para mapagpala ang gawain ng Panginoon, para mapagpala ang sinuman. Okay? So, ang dahilan, isa sa dahilan kung bakit si Barnabas bakit niya ginawa ito, na talagang nagbenta ng kanyang ari-arian at ibinigay niya doon sa mga apostles because he backed up the work of God. Nakita niya na talagang napakaraming gawain, marami pong pangangailangan sa iglesia, marami pong gastusan, pero wala hong sapat na maitutustos ang simbahan.
during those times. Ano po? Kasi nga, dumating sa point na ito po ay nagkaroon ng tagutom. Okay? Pero ito si Barnabas, sumaklulo siya para backupan ang gawain sa iglesia. Ano po? Kaya nga, ang ginawa ni Barnabas na ito, sabi nga, he invested in ministry. Okay? Nag-invest po siya sa ministry. Mga kapatid, gusto po natin sabihin, ano po, makinig kayo mabuti. Saan nyo gusto mag-invest? Sa mundo, sa negosyo, o sa ministeryo? Minsan bilang tao, kung mag-i-invest tayo, ano po, ang iniisip natin lagi yung balik. Di ba? Ang gusto natin lagi, kasi wala nang problema. Ano po, siyempre, pag nagnenegosyo ka, gusto mo talagang mayroon pong profit, ano po, mayroon pong balik talaga sa iyo. Hindi naman pwede siguro magnegosyo ka tapos malulugi lang. Ano po? Siyempre, kung nakikita mo malulugi, hindi ka na mag-invest. Ano po? So ito ay natural sa mundo na kapag nag-invest ka, talagang pwede yung umaasa ka na mayroon pong balik sa iyo. At maging sa prinsipyo ng kaharian ay ganun din po sapagkat sinasabi po ng Biblia, ano po, na kapag anuman ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya sabi ng Bible, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, siksik, liglig, at umaapaw. Mga kapatid, iyon ang prinsipal ng kaharian ng Diyos. Kaya lamang gusto po natin ipakita dito, kapag ikaw ay nag-invest sa ministry, ang sabi nga doon sa ating pong binanggit kanina, na kung ikaw ay nag-invest sa ministry, katulad po ni Barnabas, ano po, dapat ay hindi ka na umaasa na babalik ito sa iyo. Naintindihan? Naku, nanganganib yung investment natin. Hindi ka umaasa. Well, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na kapag ikaw ay nag-invest actually sa ministry, sabi nga, we cannot outgive God. Ano po? Bagamat hindi ka umaasa, kasi pag umaasa ka, sabi na, huwag ka nang umasa kasi nga, baka ikaw ay mabigo, baka sakaling hindi ibalik sa iyo ng Diyos. Ano po? Pero kung titingnan natin ang Diyos sa ating pong buhay, ano po, tandaan natin mabuti na hindi natin pwedeng lamangan ang Diyos pagdating sa pagbibigay. Pag nakita niya na ikaw talaga'y totoo na nag-i-invest para sa kanyang ministry, pwede kanyang pagpalain. And take note, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang lagi kung ano yung itinanim mo. Diba? Kung halimbawa ikaw nag-invest sa pamagitan po ng pera, hindi laging pera ang babalik sa iyo. Maaring sa ibang paraan. Maaring ikaw ay pinagpalaho ng Diyos sa pamagitan po ng kalakasan, kalusugan, magandang relasyon, wala hong problema, kapayapaan, kagalakan. Marami hong paraan ng Diyos para tayo ay pagpalain. Hindi lang lagi na ikaw ay pinagpala sa pamagitan ng maraming pera. Kaya lang minsan tayo, pag sinabing blessing, pera agad ang nasa isip po natin. Hindi po, maraming paraan ang Diyos para tayo ay pagpalain. Ang pera minsan ay walang halaga at walang kwenta, kapag ito po ay gagamitin doon sa isang bagay na wala ng lunas. Halimbawa, ikaw ay marami kang pera pero na may taning naman ang buhay mo at hindi na kayang bayaran ng pera yung buhay mo. Anong silbi ng pera? Di ba? Kaya mas masarap pa rin po, wala kang ang pera pero malakas ka. Malusog ka. Di ba? Pinagpala ka ng Diyos. Kaya mapalad ang isang tao na talagang pinagpalaho ng ating Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga, napaka-importante kapag mag-invest tayo ay dapat sa ministeryo. Okay? Ministeryo. At kung sakali na hindi ibalik sa atin ng Diyos dito habang tayo po'y narito pa sa mundong ito, mga kapatid, huwag tayong mag-alala sapagkat sa kabilang buhay, kapag ang ating investment ay totoo, at mayroon pong tinatawag na eternal value, pagdating sa kabilang buhay, doon natin ito muling mapapakinabangan. Diba? Sabi ng Bible, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Okay? Lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo at magbibigay sulit sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Okay, sa ibang translation, tayo ay tatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon sa lahat ng ating mga ginawa nung tayo narito sa lupa pa, mabuti man o masama. So, ibig sabihin, kung nag-invest ka man sa ministry, habang ikaw ay narito sa mundong ito, sigurado ako mga kapatid,
na ikaw ay tatanggap ng gantimpala mula ho sa Panginoon. Doon ho mo yun mapapakinabangan ng totoo. Di ba? Kaya tandaan natin mabuti, ganyan ho ang ginawa ni Barnabas. He invested in the ministry. Okay? Pangalawa, ating pong titin, sabi ito, he was not controlled by possessions. He used them for God's purpose. Okay? Si Barnabas, hindi po siya kontrolado ng mga possessions. Tayo kasi minsan ay ganito ang ating pong pagtanaw sa ating pong mga tinatangkilik sa buhay. Ako ang nagtrabaho nito, pinagpagalan ko ito, akin to, kaya ako ang masusunod para ho dito. No mga kapatid, dapat nating maintindihan kung ano man ang meron ka, dapat huwag kang makontrol niyan. Ano po? Huwag kang makontrol. Okay? Dapat kung ano man ang meron ka, kaya ka pinagpala ng Diyos, kaya binigyan ka ng mga resources ng Panginoon upang ito'y gamitin sa kanyang layunin. Yan ho si Barnabas. Kaya siya mayroong lupain kasi alam ng Diyos, time will come na yung lupain niya ay gagamitin para sa layunin ng Diyos. Kaya nga, ito si Barnabas, he used his possessions for God's purpose. Diba? Ginamit ho ni Barnabas ang kanyang ari-arian, yung kanyang lupain para sa layunin ho ng Diyos. Mga kapatid, ano man ang mayroon ka ngayon, may layunin ng Diyos para diyan. Diba? Kaya lamang mawawalan ng halaga iyon kapag ano man mayroon ka ngayon, kapag ito hindi nagamit sa layunin ng Diyos para diyan. Diba? Tandaan nating mabuti yan. Kaya kung ano man ang mayroon ka, halimbawa, mayaman ka man, may pera ka man, ano man ang iyong tinatangkilik sa buhay, isipin mo lagi na iyan ay meron ka niyan dahil may layunin ng Diyos para diyan. Diba? At yun ay gamitin mo para sa kanyang layunin. Diba? For God's purpose. Ganyan no si Barnabas. Ano po? Ginamit niya ang kanyang, ano man mayroon siya para sa layunin ng Diyos. Anong mayroon ka? Talino? Anong mayroon ka? Kayamanan? Anong mayroon ka? Lakas? Anong mayroon ka? Galing? Anong mayroon ka sa buhay? Yun ay gamitin mo for God's purpose. Amen? Sabihin po natin sa ating katabi, ano man mayroon ka, gamitin mo ito para sa Diyos. Diba? Totoo naman talaga yun. Pag hindi mo ginamit para sa Diyos, anumang bagay na mayroon ka, walang saysay ang lahat ng iyan. Okay? Yeah, sabi nga rito, a seed in our pocket does nothing. But a seed on the ground changes everything. Di ba? Yung buto daw, na kapag ang isang buto ay nilagay mo lang sa iyong bulsa, ano po, ito ho ay mananatiling buto kahit ilang buwan, taon, o dekada pa ang lumipas, mananatiling buto lang ho yan. Pero kapag ang isang buto ay nalaglag sa lupa, ano po, at ito ho ay namatay, sabi nga, ito ay magdudulot ng pagbabago. Pag ito ho ay tumubo, pwede ho itong magbunga at mapakinabangan ng maraming tao. Pwede ito magbigay ng shade, ano po, lilim, para ho huwag mainitan ng tao. Pwede ito mag-produce ng mga kung ano-ano para sa pangangailangan ng tao. Marami ang pwede makinabang doon sa isang seed na iyon kung sakali ito po ay nalaglag sa lupa. Kaya mga kapatid, ano man ang meron ka, pag ito ay panatilihin mo lamang sa iyong bulsa, walang makikinabang yan. Mananatili lang yun sa bulsa. Pero kapag kung ano ang meron ka, at ito'y itinanim mo, ininvest mo sa ministry, marami ho ang makikinabang. Marami po ang makikinabang. Okay? So, tuloy po tayo. Sabi nga, Barnabas gave, and that giving produced eternal fruit. Yan. Si Barnabas, nagbigay ho siya. At ang pagbibigay niyang iyon, ito ay nagbunga ng walang hanggang bunga. Kaya alam ni Barnabas, yung kanyang ginawa na investment para sa ministry, ay magbubunga yon hanggang sa kabilang buhay. Diba? Kaya mga kapatid, ang tanong natin sa ating mga sarili ngayon, ano na ang naitanim mo sa ministeryo? Ano na ang na-invest mo sa ministry na kung saan pagdating mo sa kabilang buhay ay aanihin mo ito? Diba? Kaya huwag tayo manghinayang mga kapatid. Pag ministeryo ang pinag-uusapan, huwag tayo manghinayang kung ano man ang mayroon ho tayo. Invest in the ministry.
huwag kang mag-alala. Diyos ang magbabalik nito sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kung hindi man ibalik sa iyo ng Diyos, sa kabilang buhay, ibabalik sa iyo ng Diyos yan. Higit pa sa iyong inaasahan. Diba? Higit pa sa iyong inaasahan. Kaya yun ang dapat natin maunawaan sa buhay. Okay? Pangalawa, sa ating pag-aaral, tingnan natin muli si Barnabas. Paano nagkaroon ng impact si Barnabas sa ibang tao? Okay, ito po yun. Tingnan lang natin ang mga kwento ng kanyang buhay. Kasi nga, ang ating pong pinag-aaralan ay godly impact. Ang impact ng buhay ni Barnabas. Ngayon, isa pa sa kanyang naging impact, yung sa kanyang pagiging believer. Okay? Pangalawa, Barnabas the believer. Sabi doon sa Acts chapter 9, verse 26, basahin lamang po natin. Sabi doon, and when he had come to Jerusalem, yung he referring to Paul, si Pablo po ito, he attempted to join the disciples, and they were all afraid of him, for they did not believe that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared to them how on the road he had seen the Lord, who spoke to him, and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. Anong kwento? Ganito po yan. Si Pablo, alam po natin, dating Saulo ang kanyang pangalan. Nung siya naroon sa Jerusalem, binilanggo niya yung mga mananampalataya. He persecuted the believers. Tapos kanya pong pinagpapatay pa yung iba at kasama nga doon sa kanya napatay ay si Stephen. So ngayon, gusto niyang pumunta sa Damascus para i-persecute ulit yung mga mananampalataya doon at patayin, ibilanggo at patayin yung mga mananampalataya doon. Kaya lamang habang siya nasa daan, kinatagpo siya ng Diyos. Habang siya nasa daan, going to Damascus, kinatagpo siya ng Diyos. Nung kinatagpo siya ng Panginoon, na-born again po itong si Saulo at napalitan ng kanyang pangalan, naging Pablo. Ngayon, nung siya po nasa Damascus na, siya ay dinisciple ni Ananias. At nung siya po naroon sa Damascus, sa halip na pabilanggo niya yung mga mananampalataya, siya po ay nangaral tungkol kay Jesus. Okay? Nangaral siya tungkol kay Jesus. Si Jesus na po ang kanyang daladala, hindi na po yung galit o puot sa mga mananampalataya. Ngayon, paglipas ng panahon, ito na si Pablo. Si Pablo, bumalik na sa Jerusalem. Kaya pagbalik niya sa Jerusalem, sabi rito sa ating pong binasa, gusto niya, nagtangka siyang sumama sa mga alagad. Gusto niya sumama sa mga alagad kasi nga, born again na siya, Christian na siya, disciple na siya ni Jesus. Gusto niya makisama sa mga apostles. Kaya lamang, itong mga mananampalataya sa Jerusalem, kasama na mismo yung mga apostles, sila po ay natatakot. Natatakot sila kasi hindi nila alam na si Pablo ay naborn again na pala. Ang alam nila, si Pablo ay mamamatay tao. Ayun, kaya sila ay natakot. Pero ito si Barnabas, siya po yung sumaklulo. Sabi doon sa verse 27, but Barnabas took him. Kinuha po ni Barnabas itong si Pablo at dinala niya doon sa mga apostol. Yung mga apostol kasi hindi naniniwala sa kanya. Pero ngayon, si Barnabas ang nagdala sa kanya doon sa mga apostol. Ipinakilala po siya doon at ikwinento kung paano siya nakakilala sa Panginoon at kung paano siya nangaral ng may katapangan doon sa Damascus. Okay? So ano po ating pong nakita? Pag sinabi pong believerhood dito, na ating pong binabanggit ang Barnabas, the believer, ibig pong sabihin po nito, believer here refers to the faith in others. Hindi po yung faith natin sa Lord, kundi faith in others, yung paniniwala sa iba. Yan, ikaw ba, Kel, naniniwala ka na si Brother Ivan ay Christian? Parang kaalinlangan ka pa. Naniniwala ka ba totoo talagang born again to? Di ba? Minsan meron tayong mga pagdududa eh. May mga pagdududa tayo sa isang tao. Kaya si Pablo, talagang matindi ho ang kanyang kalalagayan sapagat siya pinagdududahan talaga ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Hindi sila makapaniwala, pero ito ho, si Barnabas. Siya ho ay buong puso na naniniwala doon kay Pablo na si Pablo mismo ay totoo ng disciple ng ating Panginoon. Kaya Barnabas believed in Paul
the apostles. Okay? Sabi nga, when others doubted, Barnabas defended. Ano po? Habang yung iba ay nag-alinlangan, ano po, doon sa Jerusalem, ano po, si Barnabas naman ay pinagtanggol niya itong si Pablo. Di ba? Yun isa sa mga katangian ho ni Barnabas. Talaga encourager po siya. Okay? So ano pang ginawa ni Barnabas dito? He bridged the gap. Kasi nga mayroon pong pagitan. Hindi makalapit si Pablo sa mga apostol noong unang panahon, ano po, sa mga kina Pedro, kina Juan, kina James. Hindi siya makalapit. Ano po? Kaya ito po si Barnabas. Siya po yung namagitan doon sa mga apostol na ito. Inilapit niya si Pablo doon sa mga apostles. Okay? Then sabi nga dito, he connected Paul to the apostles. Ano po? Kaya mga kapatid, napaka-importante ng ating pong gampanin din po sa buhay. Sabi nga, one person believing in you can change your entire future. Kaya ang kilala natin si Pablo, di ba? Nakita ho natin kung paano si Pablo na talagang namayagpag sa pananampalataya at nakilala sa buong mundo hanggang sa ating panahon, siya pa rin po yung sikat sa mga apostol. Sapagkat siya po yung sumulat ng napakaraming aklat sa Biblia. Kung wala ho si Barnabas, sa palagay nyo, magiging gayon si Pablo? Paring hindi. Ano po? Kaya itong si Barnabas, sabi nga, siya ay nasa likod ng isang taong dakila. Di ba? Kaya napaka-importante ng ating pong buhay. Mga kapatid, mayroon lang isang maniwala ho sa'yo, mayroon lang isang taong maniwala ho sa'yo, ito'y pwede na magbago ng buong buhay mo. Katulad ni Tomas, naalala nyo, kwento natin dito? Si Tomas. Nung si Tomas ay nag-aaral, sabi ng kanyang mga kaklase, ay Tomas, huwag ka na mag-aral kasi bubo ka. Bubo ka. Kaya umuwi po si Tomas, sabi po sa kanyang nanay, sabi ng aking po mga kaklase, bubo daw ako. Huwag na daw ako mag-aral. Yan, umiyak po si Tomas. Kaya nung siya po, sabi ng nanay, hindi anak, naniniwala ko sa hindi ka bubo, pumasok ka. Pumasok naman siya. Ano po sa school. Pagdating sa school, bakit ka na dito, Tomas? Sinabi na namin, huwag ka mag-aral kasi bubo ka. Hindi ka pwede mag-aral. Uwi ulit siya, umiiyak ko siya. At sabi niya, nanay, hindi daw ako pwede talaga mag-aral kasi bubo daw talaga ako, sabi ng mga classmate ko. Pero sabi ng nanay, hindi ka bubo anak. Maniwala ka sa akin, hindi ka bubo. Sige, mag-aral ka. Pasok ulit siya kinabukasan. Ang problema, teacher na niya mismo nagsabi. Sabi ng teacher, Hoy Tomas, hindi ka dapat nag-aaral, bubo ka. Oo. Kaya iyak siya. Pero pagdating ko sa bahay, sabi niya, nanay, sabi ng teacher ko, hindi daw ako po dapat mag-aaral kasi bubo daw talaga ako. Pero ano sabi po ng nanay niya? Anak, hindi ka totoong bubo, ikaw talaga ay matalino. Kung ayaw nilang maniwala sa iyo, ako naniniwala sa iyo. Halika, tuturuan kita. Tinuruan siya ng kanyang nanay. Alam niyo kung nangyari? Pagdating ng panahon, si Tomas, siya po ay naging bantog hanggang ngayon. Kilala po natin si Tomas? Si Thomas Edison po yan. Hindi si Brother Edison ha. Si Thomas Edison ang nag-imbento ng ating pong kuryente, ng ilaw. Di ba? Nakilala siya, nagbigay siya ng impact. Oo, kasi dahil sa paniniwala ho ng kanyang nanay sa kanya. Kaya sabi mga kapatid, mayroon lang isang naniniwala ho sa atin, pwede naman bago ng ating buong buhay. Ang tanong ngayon, sino ang naniniwala sa iyo? Kaya nga tinanong ko si Kel kung naniniwala ba talaga siya kaya iba eh. Well, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Naniniwala ako sa inyo. Na kayo ay Kristiyano, kayo ay born again. Ano po? Well, mga kapatid, napaka-importante. Mayroon lang naniwala ho sa atin. Ano po? Kaya itong si Barnabas ay ganon. Kaya sabi rito, it only takes one voice to say, I believe in you, to silence 1,000 voices of doubt. Di ba? Nasa doon? Kailangan lamang ng isang tinig na magsasabi, naniniwala ako sa iyo para humanahimik ang napakaraming pagdududa na hindi ka pinaniniwalaan. Di ba? Isang tinig lang, kahit sino lang ang naniniwala. Sa akin, ang naniniwala lang sa akin, dati nagwapo ako, nanay ko eh. Oo. Tapos pangalawa,
na naniwala sa akin yung batang maliit? O, ba't ang gwapo mo? Sabi niya gano'n sa akin. Tapos ang pangatlo, yung misis ko. Tatlo lang sila ang naniwala. Okay? Well, mga kapatid, tanda natin mabuti. Sabi nga, it only takes one voice to say, I believe in you, to silence thousands of voices of doubt. Ano po? Si Barnabas, yan ho, he became that voice for Paul. Yan, di ba? Nakita natin, ito ginampanan ni Barnabas sa buhay po ni Pablo. Ano po? Siya yung naging tinig na yon para kay Pablo. Kaya naman nakita natin si Pablo ay talagang nagbago sa takbo ng mundo sa larangan po ng Kristyanismo. Di ba? At tandaan natin mga kapatid, hanggang ngayon, ang mga aral ni Apostol Pablo, yan ho ang pinagkukunan natin ng doktrina. Yun ang pinagkukunan natin ng doktrina. Yung mga aral na ipinangaral ni Apostol Pablo sa aklat po ng Roma, sa aklat po ng Efeso, sa aklat po ng Galatia, ano po, mga sulat lahat ni Apostol Pablo, diyan tayo kumukuha ng mga doktrinang tinatayuan ho natin. Naging kilala si Apostol Pablo dahil po yun kay Barnabas na siyang naniwala kay Pablo. Okay? Kaya sabi nga rito, we need to defend our brethren by being on their side when others don't believe in them. Kaya mga kapatid, dapat daw po tayo ay nariyan lagi sa tabi ng ating kapatid, idepensa natin sila sa panahon na kapag ang iba ay hindi naniniwala ho sa Kanya. Mayroon ba mga taong hindi naniniwala sa inyo? Tinuro yung katabi. Yes, mayroon po mga taong hindi naniniwala. Kaya nga sabi nga, we cannot please everybody. Di ba? Hindi lahat ng tao naniniwala ho sa atin. Mayroon talagang mga tao ay hindi naniniwala sa atin. Katulad halimbawa, natakatayo po ako dito, hindi naman lahat ay talagang natutuwa kayo sa akin. Mayroon diyan iba na hindi rin matutuwa. Di ba? Pero hindi kayo yon. Kaya yung katabi nyo. Okay. So, anong dapat natin gawin? We need to defend our brethren. Ano po? Kailangan po natin idepensa lagi ang ating po mga kapatid. Katulad po ng ginawa ni Barnabas doon kay Pablo. Mga kapatid, kung halimbawa may mga taong hindi naniniwala sa atin, salamat doon sa mga tao na talagang dumidepensa, dinidepensahan po tayo. Ano po, nagbibigay ng encouragement sa ating pong buhay. Diba? Salamat doon sa mga taong nagbibigay lagi ng encouragement. Okay? So, tuloy po tayo. Pangatlo, Barnabas the builder. Puro letter B ito, benefactor, tapos believer, tapos ngayon ay builder. Barnabas the builder. Okay? Muli, basahin po natin yung Acts chapter 11, verse 22. Ito yung mga ginawa ni Barnabas para masabi natin na siya po ay nagbigay ng impact sa iba. Okay? Sa Acts chapter 11, verse 22, sabi rito, the report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. Ano po? When they came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Okay, anong kwento? Ganito po yan. Ano po? Kung ating pong babasahin, ano po, yung konteksto niya, ano po, si Barnabas ay, nang dahil po sa persecution na naganap at nangyari doon sa Jerusalem during those times, nung pinatay si Stephen, ano po, ay ang mga mananampalataya ay nagkalat ho sa iba't ibang lugar tulad po ng Phoenicia, sa Cyprus at saka sa Antioquia. Pero itong mga taong ito, yung mga Christian ito na nagkalat, kung saan sila makarating, ipinapangaral nila ang tungkol kay Kristo Jesus. Ipinapangaral nila si Jesus. Kaya lamang, ito po ang kwento, ang kanilang pangaral kay Jesus, tungkol kay Jesus ay doon lamang sa mga Hudyo, hindi po sa mga Hintil. Okay? Yun ang kanilang ginawa. Kaya lamang, sabi rito, sa Acts chapter 11, verse 20, sabi rito, but there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also,
preaching the Lord Jesus. Ano po? Ang kanilang ginawa ng mga nagkalat na yon ay para sa mga Hudyo lang. Ang mga Hudyo lang kanilang binabahagi na kasi naniniwala sila, kasi Hudyo sila, na ang ano ng Diyos, ang layunin ng Diyos ay para hanapin ang mga naliligaw ng landas na mga Israelita o mga Hudyo. Pero kaya hindi sila nangangaral sa mga hintil. Pero nung dumating po itong mga tao galing po sa Antioquia at saka sa Cyrene, ano po, tama ba? Sa Cyprus at saka sa Cyrene, sabi doon, may nangaral po, nung sila nakarating sa Antioquia, may nangaral po doon sa mga Helenista. Yung mga Helenista, ito po isang grupo ng mga hindi pure Jews, ano po, mga Greek po sila, mga Griego po sila, ibig sabihin mga Gentiles po sila, na hindi sila yung pure na Hudyo, ano po, nangaral po sa kanila. Ito pong mga taong ito galing sa Cyprus, galing po sa Cyrene, ano po, nung sila ay nakarating sa Antioquia. Ngayon, nung nabalitaan ng mga apostol, okay, sa Jerusalem, na mayroong mga naligtas na mga hintil doon sa Antioquia, ano sabi doon? Pinadala nila si Barnabas. Sinugo si Barnabas para tingnan siya sa atin kung ano po ang mga naganap. Totoo ba na mayroon po mga hintil na nagbalik loob sa Diyos? Ayon, kaya nung dumating si Barnabas doon sa Antioquia, ito po yung ginawa niya. Okay? Sabi roon, when he came and saw the grace of God, he was glad and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. Ano po? Sabi doon, sila po ay pinatatag, pinalakas ni Barnabas at sinabihan sila manatiling tapat sa Diyos. Ano po? Yan po si Barnabas. Ano po? Kaya nga ho, siya po kaya tinagurian siyang Barnabas the builder. The builder. Pag sinabi pong builder dito, ibig sabihin po ay encourager. Okay, encourager. Kaya Barnabas, sabi to, built up the church. Kaya nung dumating siya sa Antioquia, ay kanyang pinalakas, okay, ang mga mananampalataya. Pag sinabi kasing church, hindi po ito tumutukoy lang sa building, ano po, ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon. Pinalakas niya ang mga mananampalataya. Sabi rito, he strengthened the believers. Kahit pa sila mga Gentiles, kahit pa sila hindi mga Hudyo. Okay? Then sabi rito, Barnabas boosted their faith. Ano po? Ang ibig sabihin ng boosted? Pinalakas pa rin. Ano po? Ang kanilang pananampalataya noong mga Gentiles na ito. He encouraged them to remain true to the Lord. Yun ang ginawa ni Barnabas habang siya nandoon. In-encourage niya ang mga taong ito na talagang manatili sila sa Panginoon, maging totoo sila sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yun ang trinabaho ginawa ni Barnabas. Hindi siya gaanong kilala, pero mayroon siyang ginawa. Hindi matunog ang kanyang pangalan, pero mayroon siyang mga ginawa na kapag tiningnan po natin, ito'y nagbibigay din po ng impact sa atin. Kaya si Barnabas, tinawag siyang builder or encourager. Kaya nga, son of encouragement ang tawag po sa kanya. Okay? Well, mga kapatid, sabi nga, encouragement builds what criticism breaks. Okay? Tandaan natin mabuti, sa ating pong buhay bilang Kristiyano, hindi natin maiwasan na mayroon pong mga taong nagkikriticize po sa atin. Sino sila, mga nagkikriticize sa atin? Sila yung mga hindi lubos na naniniwala sa atin. Nasubukan nyo na ba? Narinig nyo na ba? O kaya mayroon na ba kayong naalaman na may nag-criticize sa inyo? Totoo naman talaga yun, di ba? Kasi nga hindi naman talaga tayong lahat, kahit gaano pa tayo kagaling, kahit gaano pa tayo kabuti, mayroon pa rin mga taong magkikriticize talaga sa atin. Pero sabi nga, ang pagbibigay ng encouragement, sa kanya, ito ay magbe-break ng criticism. So kaya nga sabi katulad ng sinabi ko kanina, kahit maliit lang, kahit isa lang na magbibigay ng encouragement sa iyo, mapapawi na ang mga discouragement sa buhay. Di ba? Basta mayroon lang naniwala sa iyo. Di ba? Naalala niyo yung kwento dito na mayroong isang pastor gusto na niya mag-quit sa ministeryo dahil nga ang pakiramdam niya, wala nang saysay, wala nang kwenta, parang wala nang dating, wala nang naniniwala sa kanya. Pero nung siya ay magre-resign na, biglang may lumapit sa kanya, na walang kaalam-alam, biglang may lumapit sa kanya isang miyembro, pastor, dahil po sa pangangaral po ninyo, na bago po ang buhay ko.
ang salitang iyon ay nagpabago sa pananaw po ng pastor. Na sa halip na siya magre-resign, siya ho ay nanatili. Sabi niya, mayroon palang mga tao, mayroon pala akong nababagong buhay na tao dahil sa pangangaral. Kaya hindi siya nag-resign. Tuloy pa rin po siya kahit isa lang. Kaya mga kapatid, hindi naman kailangan marami ang iyong mahawaan, maimpluwensyahan. Kahit isa lang, sapat na sa Diyos yan. Amen? Sapat na yun sa Diyos. Kahit isang tao lang ang maimpluwensyahan mo sa buhay. Okay? Kaya hindi po dapat natin isipin na porke pag sinabi pong impact ay impact sa marami. Kahit isang tao ay nagbigay ka ng impact, sapat na yun sa Diyos. Okay? Sabi nga, a builder doesn't tear down because he lifts, he aligns, and he strengthens. Yan o si Barnabas. Ano po? Pag ikaw ay builder or encourager, ano po? Hindi mo ibinabagsak yung sinuman o tao. Ano po? Pagkos ang ginagawa mo, iniangat mo siya, ay inaayos mo ang kanyang buhay, at pinapalakas mo siya. Yun o ang builder. Okay? Sabi pa ito, Barnabas didn't destroy people. He developed them. Ano po? Hindi niya sinira, hindi niya sinabi doon sa mga Gentiles na kumilala sa Panginoon, naku, bakit kayo ay tumanggap sa Panginoon? Bakit kayo nagbalik loob? Hindi kayo pwede dahil hindi kayo Hudyo, hindi kayo mga totoo. Hindi niya sinira yung mga taong iyon. Bagkus, kanya itong in-encourage na manatili at manatiling tapat sa Panginoon. Yan o si Barnabas. Ano po? So, Barnabas, sabi nga, the builder, the encourager. Okay? Panghuli, pang-apat, Barnabas, the breeder of leaders. Yan po, isa sa mga ginawa ni Barnabas. A breeder, the breeder of leaders. Ano ibig sabihin ng breeder? Magpo-produce. Ano po? Okay. Tingnan natin. Acts chapter 11 verse 25. Ito po yon. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Yan. And when he had found him, he brought him to Antioch. Take note tayo yung ating pong lugar na pinag-uusapan, yung lugar ng Antioch. Ando doon kasi ang first na mission na lugar ni Apostol Pablo at saka ni Barnabas. Doon nagsimula sa Antioquia. Kaya nga, sa Antioquia, unang tinawag ang mga mananampalataya na Christian. Sabi rito, ano po? Verse 26, and when he had found him, nung natagpuan po ni Barnabas si Pablo, he brought him to Antioch for a whole year. Gaano katagal? Whole year. Ano po? Isang taon. They met with the church and taught a great many people. And in Antioch, sabi to, hindi Antok ha, Antioch. And in Antioch, the disciples were first called Christians. Doon una, kasi noong una, ang tawag lang sa kanila ay disciples. Ano po? Followers of Christ. Pero ngayon, tinawag na silang Christians. Ano ibig sabihin ng Christians? A person with Christ. Di ba? Kasi kapag wala si Kristo sa iyo, hindi ka pwedeng tawaging Christian. So dito sa Antioch, doon tinawag unang-una ang mga disciples bilang Christian. Okay? Kaya ang root word, Christ, at ang kaya tinawag Christian kasi a person with Christ. Okay? Tuloy po tayo. Sabi nga, anong kwento dito? Ito na po yun. Ano po? Si Saulo, o si Pablo, ano po, di ba, pagkatapos niya join, o pagkatapos niya makisama doon sa mga apostles sa Jerusalem, so hindi naman siya nanatili doon kasi alam niya, iba ho ang kanyang panawagan. Siya ho ay apostol para sa mga Gentiles. Pero by this time, si Pablo ay umuwi ho sa kanyang bayan. Taga saan siya? Taga Tarsus. Yan. Kaya umuwi siya, siguro umuwi muna siya, at doon muna siya nanatili. At nung nabalitaan po ni Barnabas na itong si Pablo ay wala na sa Jerusalem, hinanap po niya ito. At siya ay pinuntahan doon sa kanyang bayan, sa lugar po ng Tarsus. Sabi rito, nung nasumpungan ni Barnabas si Pablo, sabi rito, dinala niya, isinama niya doon sa Antioquia. Okay? At doon sa Antioquia, doon sila nagsimula ng kanilang sariling ministeryo. Yan. Kaya si Barnabas, siya po yung encourager. Silang dalawa. Tandem po sila sa pag-handle ng church sa Antioquia. Okay? So, yun. Kung ating pong titingnan, pag sinabi pong breeder of leaders, ibig sabihin po nito ay making disciples. Yan. Breeder of leaders means making disciple.
Gagawa ka ng isang alagad, tagasunod ni Kristo. Okay? So Barnabas, ito ang ginawa ni Barnabas, he brought Paul into the ministry. Dinisciple niya itong si Pablo. Doon sa Damascus, ang unang nag-disciple sa kay Pablo ay walang iba kundi si Ananias. Pero pagkatapos noon, nung siya ay pumunta ng Jerusalem, si Pablo ay hindi naman siya dinisciple ng mga alagad o ng mga apostol, kaya siya ay umuwi. Ngayon, ito na ho si Barnabas ang susunod na nag-disciple po sa kanya for the whole year. Sa loob ng isang taon, sila po ay magkasama sa lugar po ng Antioch. Okay? So, ang ginawa ho ni Barnabas, unang-una, he searched for him in Tarsus. Ano po? At ngayon, ito na ho si Barnabas, he built a future influence. Okay? Yung kanya hong ginawa, ang kanyang ginawa ni Barnabas dito, siya po ay nagtatag ng impluensya na may pangwalang hanggan. Ano po? Yon. Ang ginawa niya kay Pablo, sabi ito, he discipled and served at the same time. Yon, di ba? Habang dinidisciple niya si Pablo, at the same time, sila po ay naglilingkod sa iglesia doon sa lugar po ng Antioch. Well, mga kapatid, kung ating pong titinan sa Bible, hindi sinulatan ni Pablo yung iglesia ng Antioquia, no? Pero yun ang unang lugar na kung saan sila ay nagmisyon. Sila po si Apostol Pablo. Okay? Sabi rito, true impact is not just what we do, it's who we develop. Yan, ang tunay daw po na impact, mga kapatid, hindi yung kung ano ang ating pong nagawa, kundi kung ano po o sino yung ating pong na-produce, na-develop. Ano po? Kaya si Barnabas, ang impact na talaga ay na-develop niya ang buhay po ni Pablo ng dahil po sa kanyang ministeryo. Dahil sa kanya, kay Barnabas. Diba? Kaya wala hong kwenta kung tayo po ay marami hong accomplishment sa buhay, pero wala naman tayong na-produce na disciple. Mahalaga po sa Diyos yung mayroon tayong na-produce na mga alagad, na-develop na buhay dahil sa ating pong buhay. Okay? Sabi ito, Barnabas did not end his ministry of producing leaders in the life of Paul alone. Actually, kung ating pong titinanan po, hindi lamang nagtapos sa buhay ni Pablo ang ministeryo ni Barnabas na pagpuproduce ng leaders o kaya pag-disciple. Ano po? Ano pa ang ginawa ni Pablo? He also developed the faith of John Mark. Kilala niyo si John Mark? Kasi breeder of leaders po siya eh. Kilala niyo si John Mark? Yan, si John Mark, siya po yung author ng Book of Mark. Yan, siya po yung sumulat ng Book of Mark. May kinalaman din po si Barnabas sa buhay po niya. Tingnan natin kung anong ginawa ni Barnabas dito sa buhay po ni John Mark. Ito po yon. Acts chapter 15 verse 36, and after some days, Paul said to Barnabas, "Let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord and see how they are." Okay? So ito po, now, sabi to, verse 37, Barnabas wanted to take with them John called Mark, but Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. Verse 39, and there arose a sharp disagreement so that they separated from each other. So Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus, but Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord. And he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Okay. Anong kwento? Ganito po yan. Sabi po ni Pablo kay Barnabas, sabi ko, halika, mag-visitation tayo. Mag-follow up tayo. Ito yung kasi nagkaroon sila ng first missionary journey. Nagpunta sila sa mga iba't ibang mga lugar. Doon sa first missionary journey nila, ang base nila doon sa Antioquia. Balik sila sa Antioquia. Tapos ngayon, anong nangyari, sabi po ni, paglipas ng mga panahon, sabi po ni Barnabas, ni Pablo, halika, bisitahin natin itong mga mananampalataya doon sa lugar na pinuntahan natin nung una. Tingnan natin kung kumusta na sila. Sila ba ay nagpapatuloy pa o ano na ang kanilang kalalagayan? Sabi naman ni Barnabas, sige, halika. Pero sabi ni Barnabas, gusto mo, isama natin si John Mark. Okay? Sabi naman ni Pablo, ay, wag na natin isama si John Mark.
Kasi, anong dahilan? Bakit ayaw nyo isama si John Mark? Kasi itong si John Mark ay nag-back out sa ministry. Nung first missionary journey ni Pablo at saka ni Barnabas, si John Mark kasama ho nila. Pero pag papunta na sila ng Pampilya, si John Mark ay nag-back out, umuwi sa Jerusalem. Kaya hindi ho madali, hindi po nagustuhan ni Pablo yon, yung kanyang pag-back out. Kaya nung pangalawang pagkakataon sa second missionary journey, gusto siyang isama ulit ni Barnabas, pero ayaw na ni Pablo. Bakit? Kasi nga, sabi ni Pablo, ayaw ko yung mga taong urong-sulong. Ayaw ko ng mga taong nasa ministeryo tapos bigla na lang magbaback out. O, di ba? Kaya pag sa ministeryo, para kay Pablo, pag ministeryo pinag-usapan, patay kung patay. Yun si Pablo. Di ba? Talagang tudo ang buhay para sa ministeryo. Ganun po yun. Yan si Pablo. Kailang ito si John Mark, hindi ayaw ni Pablo na isama. So ngayon, ang nangyari dito, nagkaroon sila ng sharp disagreement. Matinding pagtatalo. Sino? Si Barnabas at saka si Pablo. Eh mga kapatid, gusto po natin sabihin, hindi porke mga lingkod na ng Diyos hindi nagtatalo-talo, hindi nag-aaway-away. Nag-aaway din po yan. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong magtataka kung minsan nag-aaway ho kami. Joke lang. Yan. Natural lang po yun na talagang mayroong pag-aaway-away. Hindi pagkakasundo. Kasi si Pablo at si Barnabas hindi nga rin minsan nagkasundo dahil lang kay John Mark. Pero hindi man ibig sabihin noon, porke nagtatalo ay magkaaway na. Hindi po. Hindi naman sila magkaaway. Sila po ay hindi lang magkasundo sa kanilang mission na gagawin. Okay? Then, sabi rito, dahil sa sobrang pagtatalo nila, so ang nangyari, naghiwalay po sila. Mga kapatid, gusto rin po natin sabihin, hindi porke naghiwalay ay magkaiba na ho ng religion. Di ba? Naghiwalay ho sila ng mission lang. Hindi po ng relihiyon. Hindi porke humalis o humiwalay ay iba na ang pananampalataya. Hindi po. Ito po si Pablo, naghiwalay po sila ni Barnabas. So, dahil si Barnabas ay encourager, siya po ay breeder of leaders, ang ginawa niya, isinama niya si John Mark. He gave a second chance to John Mark. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Kung wala ho si Pablo, kung wala ho si Barnabas, kawawa ho itong si John Mark. Hindi na makakabalik o kaya naman hindi sana naisulat yung Book of Mark. Siya yung sumulat ng Book of Mark di ba? Kaya napakalaki ng ginampanan nitong si Barnabas doon, hindi lamang kay Pablo, pati kay John Mark. So nagkaiba sila ng landas ng kanilang pagmimisyon at itong kagandahan mga kapatid, hindi porke naghiwalay ay hindi na magkasundo. Ang kagandahan, dahil sa kanilang paghihiwalay, mas marami silang nagawa. Diba? Kasi magkaiba sila ng lugar na na-follow up, magkaiba sila ng lugar na nabisita. Diba? Kaya pag hindi tayo nagkasundo, kanya-kanya lang, doon kayo sa banda, dito kami. Ganon, At least maraming magagawa. Diba? Kaya kaya hindi lahat na paghihiwalay ay lagi hong masama. Minsan ay nakabubuti din po. Okay? Sabi ito, because of Barnabas, John Mark was restored into the ministry. Yan, okay? So si John Mark, siya po yung sumulat ng Book of Mark. So ito po si Barnabas po. He is a breeder of leaders. Okay? Siya po yung nagdi-disciple, siya po yung nagpo-produce mga leaders. Isa ho sa mga trabaho po niya. Okay? So sa ating pagtatapos, sabi nga, Barnabas was a benefactor. Ano ibig sabihin ng benefactor? The one who gives, nagbibigay siya, tumutulong siya na hindi nag-expect, hindi umaasa ng kapalit. He is a believer in others. Naniniwala siya sa iba, na katulad ho natin, naniniwala tayo sa isa't isa. He is a builder. Siya po ay encourager. In-encourage niya yung iba, hindi niya binabagsak. And he is a breeder of leaders. Siya po ay nagdi-disciple at talagang in-encourage niya ang iba. And he is a restorer. Ni-restore niya itong si Mark, si John Mark sa ministeryo. Okay?
Once again, sabi na, Barnabas, sabi to, stand behind greatness, even though he did not stand in front. Di ba? May mga taong ganon. Bagamat hindi po si Barnabas tumatayo sa harapan, hindi siya yung taong kilala, pero sabi nga, siya ay tumatayo sa likod. Mga kapatid, hindi laging yung mga nasa harapan, sila po yung sikat sa harapan po ng Diyos. May mga tao nasa likod na mas sikat pa sa Panginoon kaysa doon sa mga nakatayo sa harapan. Kaya kung kayo papipiliin, gusto nyo sa harap o sa likod? Porque may sikat ang nasa likod. Oo. Diba? Pero kadalasan sa mundo, sa mundo, ang laging sikat yung nasa entablado. Diba? Ang laging sikat yung mga artista, yung nagsasalita, sila lagi yung kilala. Pero hindi natin alam, behind doon sa mga sikat na ito, mayroon pong mga taong dahilan kung bakit sila naging sikat. Diba? Kaya mga kapatid, sana katulad tayo ni Barnabas na kung saan ang kanyang ginampanang trabaho ay para i-boast, itulak, ipakilala yung mga taong lingkod ng Diyos tulad po ni Pablo. Okay? Sabi nga, and because of that, he made a lasting impact. Dahil sa ginawa ni Barnabas, siya po ay nakagawa ng walang hanggang influence o impact sa buhay po ng maraming tao. Kaya hanggang ngayon, ay pinag-uusapan po ang mga ginawa ni Barnabas na ito. Okay? Ang tanong natin ay ganito, do you want to have an everlasting impact? Yan. Gusto mo ba na magkaroon ng everlasting impact? Well, ano dapat gawin? Be a giver. Di ba? Without expecting something in return. Magbigay, mag-invest ka sa kaharian ng Diyos. Mag-invest ka sa ministry. Magkakaroon ka ng everlasting impact. Pangalawa, be a believer in others. Maniwala ka sa iyong kapatid. Maniwala ka sa iba. Kasi nga, yung paniniwala mo sa iba, ito ay pwede hong magbigay ng dating ho sa kanya, magbigay ng encouragement sa kanya upang siya ay makapagpatuloy. Malin natin na yung taong iyon, siya pala yung gagamitin ng Diyos someday. Magiging dakila, pero behind sa kanyang kadakilaan, naroon ka sa likod niya. Di ba? Hindi natin alam. Okay? So, ano pa? Sabi pa rito, be a builder of lives. Be an encourager. Kasi hindi natin alam, baka mamaya yung isang tao na ito na nadi-discourage niya, pero in-encourage mo, inangat mo, siya pala yung magiging bantog. Siya pala ang magiging presidente ng Pilipinas. Siya pala ang magiging dakila sa pagdating ng panahon. Hindi natin alam. Diba? Kaya be an encourager or be a builder of life. Then be a breeder of leaders. Dapat mag-disciple po tayo. Kasi hindi natin alam. Baka mamaya yung dinidisciple natin, pinoproduce natin as Christian, baka mamaya siya pala yung magiging dakilang tao ng mundong ito. Diba? Kaya mga kapatid, wag lamang tayong maghangad na tayo po yung sikat na nasa harapan. Hangarin natin, tayo po yung isa sa mga tao na kahit hindi kilala, hindi sikat, ay naroon tayo sa likod ng sikat na iyon. Ayun, katulad ni Barnabas. Isa sa mga bagay na pwede natin magawa ay ipag-pray yung ating pong kapatid. Panalangin. Minsan ang success ng isang tao ay hindi po doon sa kanyang galing, kundi nandoon sa panalangin ng mga taong sa likod. Nananalangin para ho sa kanya. Tandaan natin mabuti. Okay? So ito, salamat sa Panginoon sa buhay po ni Barnabas. Nakita po natin ang kanyang buhay. Nagbigay po ng lasting impact sa mga tao hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa kanya po mga salita. Tayo pong lahat ay magsitayo. Maraming salamat sa buhay po ni Barnabas.